Praise God. It's wonderful to be in the presence of Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. At sige po mga kapatid, pwede po tayong makaupo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. At tayo po nagpapasalamat sa Panginoon, una sa lahat, before I go into this quick lesson, mga kapatid. Hallelujah. Di po, maaari po tayo maupo. Hallelujah. Before I go into this quick lesson, I just want to thank the Lord sa kanya pong kabutihan. It has been a really tough and busy and physically straining week. Mga kapatid, hallelujah. Starting from Monday up until yesterday, mga kapatid. At sabi na dyan, di mga kapatid, sa pagpapala ng Panginoon, there's always, before we get that yung pagpapala na iyon, mga kapatid, hallelujah, there's sort of work that we need to do. Amen? And we are experiencing the blessing of the Lord Jesus Christ. At ganun din, mga kapatid, but because we are experiencing the blessing of God, hallelujah, yung ating physical, mga kapatid, hallelujah, it's taking a toll on us. No, mga kapatid. But that is what we aspire bilang mga Kristiyano, mga kapatid. Umabot sa point na bumalik ang ating Panginoon that this physical body that we have, hallelujah, will be replaced with a body that does not experience sickness anymore. Isang katawan na hindi nakakaramdam ng sakit, ng kabigatan, mga kapatid. And that is what we want, no, mga kapatid. Yan ang nais na, yan ang ating goal. Ano po? At ako nagpapasalamat sa Panginoon, hallelujah, praise God, for also being a part of our neighbor church, mga kapatid, sa gospel concert last Friday. We were, me, si Sister Dean, and Sister Megan, si Sister May, we attended and supported yung gawain po ng ating neighbor church last Friday. And it was a really wonderful concert ng mga kapatid, evangelistic concert. And I'm grateful to the Lord that we were also a part, ang inyo po lingkod, a part of the people that made it happen. Ano po? And, but enough with that, mga kapatid, hallelujah. Tayo po ay yumuko, tayo po ay manalangin, mga kapatid, hallelujah, sa simula po ng ating Sunday School. Thank you, Jesus. Panginoon, marami po salamat sa iyong presensya, sa iyong biyaya, Panginoon, sa bawat isa sa amin. As we dive into your words, Panginoon, we pray na ikaw ang patuloy na magbukas na aming mga isipan, na aming mga puso, O Lord, at nawa kausapin po ang bawat isa sa amin, Lord Jesus. We know na hindi po sapat ang aming kaalaman. Kaya, Panginoon, we ask na samahan at ingatan niyo po kami, Panginoon. Hallelujah, as we study your word sa umaga po nito, sa oras na ito. We thank you, God, for everything. In Jesus' name, amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. At where we left off, mga kapatid, hallelujah, last time, we were talking about Philip. Ano po, mga kapatid? And diniscuss natin, atin pong nabanggit, mga kapatid, hallelujah, it's influence, the chaos, ano po, mga kapatid, the divide in Samaria. People, dahil sa pagkakaiba ng kanilang, I would say, ethnicity, nationality, ano po, meron divide. And the Word of God became the bridge. Ang salita ng Panginoon ang naging tulay. Para alin po, masarado yung gap na yon. At we sort of parang pinarallel din natin siya, mga kapatid, saan sa nangyayari sa ating bansa, sa ating paligid. Ano po, mga kapatid, that the divide, meron divide, mga kapatid, nangyayari sa bansa sa atin, and the Word of God needs to be able to put out. Hallelujah. Kailangan madala natin yung salita ng Panginoon. Kailangan natin madala si Jesucristo saan? Sa mga tao. Why? Hallelujah. The same thing that they did before, the gap, yung divide, hallelujah, nawala because of the Word of God. That is what we want to do as well. And tayo po, bilang mga Kristiyano, we are herald of the Word of God. And Jesus told us to bring forth His Word to the people. Para alin? Ma-close out yung tulay na yon. Masarado yung butas na yon, yung divide na yon, yung gap na yon. At doon po tayo papasok lahat, mga kapatid. Amen? And that's what we discussed last time. Now, today, mga kapatid, hallelujah, I want to go into the genuine revival, mga kapatid. Hallelujah. The genuine revival first affects us, mga Kristiyano. Amen?
like we said, hindi natin pwede, mga kapatid, hallelujah, dalhin ang salita ng Panginoon sa labas, sa tao, sa mga tao na hindi pa naniniwala sa Kanya. Kung tayo mismo, we cannot tell sa ating sarili, hindi natin masabi sa ating sarili na tayo ay nakaranas nito. Paano mo dadalhin? Paano mo i-explain? Paano mo papaliwanag sa isang tao yung biyaya, yung kabutihan ng Panginoon kung ikaw mismo hindi mo pa nakita, hindi mo pa naranasan ng mga bagay na ito? Jesus wants us to bring the word to the people, but first, kailangan natin ma-experience yung genuine na pagkilos ng Panginoon. Hallelujah. Before, mga kapatid, hallelujah, looking back, sabi nga natin, mga kapatid, we are studying the history of the church. Excuse me. Hallelujah. At in Acts 8, mga kapatid, hallelujah, it says there, Acts 8:6, and the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did, mga kapatid. Sabi dyan, hallelujah, with one accord, they gave heed, pinakinggan nila yung mga sinabi ni Philip. At ano pa? Hearing and seeing the miracles which he did. Nakita nila, narinig nila yung mga milagro na ginawa ni Philip. No? Hallelujah. And because of that, they were able to, what? Kasi experience sila eh. Yung sinasabi natin, mga kapatid, for us to be successful and to be, kumbaga mabigay natin yung outmost na pangangailangan ng pagkilos ng Panginoon, hallelujah, we need to experience it first. Tulad sa Acts 8:6, sabi niya, di ba, they heard. Narinig mo na ba? Salita ng Panginoon. Di ba? Hallelujah. Have you seen the miracles? Sa buhay mo. Sa buhay natin. Amen. Tatanungin ko kayo, have you experienced the miracle from God? We cannot tell, hindi natin pwede sabihin sa ibang tao na, yes, kikilos ang Panginoon, gagawa siya ng milagro sa buhay mo. Pag binalik sa atin, bakit? Ano na ba yung milagro ginawa ng Panginoon sa'yo? You cannot answer. Why? You haven't seen. Hindi mo pa nakita. Hindi mo pa na-experience yung milagro. And the only way for you, for us, to experience the miracle, hallelujah, is to, hallelujah, to dive deep, na lumapit tayo, hallelujah, saan? Sa source, which is Jesus. Amen. You cannot experience, you cannot see the light if you are far from the light, mga kapatid. Hallelujah. Ano yan mga kapatid, tawag dyan. We were talking about, I think, last night kami ni Brother Lance. We were talking about ang kapangyarihan, mga kapatid. Ang kapangyarihan, para siyang real estate. Mga kapatid? Real estate, parang bahay. Na the more, na mas malapit yung iyong bibilhin, yung location mo, yung pwesto mo, doon sa source, mas malakas ka, mas mataas yung value. Yung bahay na nasa province, ikukumpara mo sa bahay na makikita mo sa Makati, sobrang layo ng difference. Sobrang mahal nung nasa Makati. Pero kapag yun nasa province, kaya. And that is what we're talking about. When it comes to power, same thing. If you want to experience the power, you need to be close to the source. Hindi mo mararamdaman ang kapangyarihan kapag malayo ka doon sa source. Hindi mo makikita ang liwanag kapag malayo ka doon sa source. Hindi mo mararamdaman, hindi mo maririnig. Hallelujah, ang salita kapag malayo ka doon sa nagsasalita. And that is what this word, our lesson, is telling us that we need to be close. For us to be effective pagdating sa pagdala ng salita ng Panginoon, kailangan natin maging malapit, mga kapatid. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Praise God. Now, also one thing, hallelujah, that is mentioned here is that tradition cannot stand in the way of revealed truth. Ang katotohanan ay magtatagumpay. At ang mensahe ni Kristo at ng krus, hallelujah, na dinadala ni Philip, dinadala natin ng bawat isa sa atin, hallelujah, is that, it could shape and change, transform, mga kapatid, hallelujah. Yung mga tradisyon po na ating po pinaniniwalaan. Tayo dito sa Pilipinas, mga kapatid, can we give out examples of, hallelujah, praise God, traditions that get in the way, kailangan natin basagin with the truth, hallelujah. One thing that we do, hallelujah, I mean, it's sort of like a stretch, but hallelujah, related pa rin naman, mga kapatid, is that in the Philippines, tayo, mga kapatid, hallelujah,
Correct me if I'm wrong, kasi ako hindi ko po na-experience to, no? But, and I don't know the background on this one, but it says here na yung pag naglalamay po, mga kapatid, yung vigil, hallelujah, ang paniniwala po dyan is that the spirit of the deceased, yung namatay, it remains nearby, nasa paligid for a certain amount of time. And some practices during nung vigil, nung lamay, are meant to appease or please the spirit. Tama po ba yun? Hallelujah. That's why mahaba yung unlike sa ibang bansa, here in the Philippines, masyadong mahaba. Masyadong mahaba. But we're used to lengthy na vigil, na wake, na lamay. Not only that, sanay din tayo na overnight. Ano ho? And this is one thing that sabi dyan, binabasag when it comes to the truth, hallelujah, is that hindi dapat humadlang sa ating paniniwala. One thing also, mga kapatid, hallelujah, is that the way we here in the Philippines celebrate a lot of fiestas. Nagse-celebrate tayo ng sobrang dami mga fiesta for different saints, for different occasions, for different, I would say, quote-unquote, deities. Hallelujah. And these are the things na sinasabi natin na kailangan basagin ng ating paniniwala. The truth that we are holding, yung katotohanan po na hawak natin, mga kapatid, ay dapat babasag doon sa mga tradisyon na yon. Tayo bilang Pilipino, mga kapatid, we are really close to tradition. We always think of tradition as, hindi kasi nakasanayan na natin yan, hindi na pwedeng baguhin. Ganito na kasi yung aming nakasanayan eh. And we are really big when it comes to tradition. We are really big. Tayo, hallelujah. Compared to other countries, we are, I would say, madami tayong superstition. Ano po? Dami tayong pinapaniwalaan. Hallelujah. And the truth that we are holding should hindi dapat makaharang, no? Hindi dapat maharangan ng mga tradisyon, ng mga paniniwala na ating daladala. Amen? Dapat the truth, hallelujah, that we are holding should be able to penetrate, should be able to push through to sa mga bagay na ito. Great things are going to happen if we will not hesitate to bring the word to the people. Hallelujah. Miracles are going to happen kapag hallelujah, kapag dinala natin, pinilit natin, at pinush natin yung salita nadalhin sa mga tao. In Acts, hallelujah, there's also, in Acts 8, there's also a certain instance. Simon, the sorcerer, no? Merong sorcerer sa Acts 8, hallelujah, na kung babasahin natin, nakakatawa yung exchange nila dito eh. Kasi nagmamagic siya, mga kapatid, at namamangha yung mga tao sa kanyang paligid. Dahil nga, meron siyang powers. And nung dumating, yung mga alagad ng Panginoon, hallelujah, in Acts 8, makita natin na biglang nagbago yung kanyang paniniwala, no? And it says here, hallelujah, mga kapatid, no? At na biglang nag-twist yung kanyang paniniwala. Sumama siya kina Pedro, no? Kasi namangha din siya, eh. Sabi niya, ay, akala ko ako lang yung may kaya ng ganito, may powers. Kasi sorcerer nga siya, eh. Magician siya, eh, di ba? Akala ko ako lang. Nakita niya sina Pedro, nagpapagaling, no? Nakita niya sina Philip, nagpapagaling, nagsasalita. Sama siya. At yung exchange na dito, makikita natin, mga kapatid, nung nakita niya na nag-place ng hand si Peter at si John doon sa mga tao, nakatanggap yung mga tao ng Holy Spirit, sinabi niya, bayaran ko kayo, bigyan niyo rin ako ng ganitong kapangyarihan na kapag nag-lay hands ako, matatanggap din ng mga tao yung Holy Ghost. Sinabi sa kanya ni Pedro, mali ka, mag-repent ka sa sinabi mo. Your money will perish with you. Hindi pera, hindi nabibili ang Panginoon. Hindi nabibili ang kapangyarihan na nanggagaling sa Panginoon. Hallelujah. And the good thing dito kay Simon is that
After this, after siya sabihan ni Pedro na mag-repent ka, sabi niya naman, pray to the Lord for me so that nothing you have said may happen to me. Kasi kinurse siya ni Pedro, mga kapatid. Hallelujah. In our daily lives, mga kapatid, sa ating pong mga buhay, merong mga tao that will question our belief. Merong mga tao na hindi naniniwala sa ating paniniwala. And that's okay. Hallelujah. Hindi natin mapipilit, mga kapatid. However, if there's a need for correction, no, hindi naman natin na-expect na overnight maunawaan nila yung ating paniniwala. Pero, like katulad ng ginawa dito, let's pray to the Lord na alin. Kapag nahayag natin ang salita ng Panginoon, they will have an open heart. No? Katulad ni Simon. Na anong ginawa niya? Sabi niya, pasensya pa umanhin, hindi ko alam akala ko pwede. Pray for me, panalangin niyo ako na hindi mangyari yung mga bagay nito sa akin. Yung mga sumpa na ito sa akin. No, mga kapatid. And as Christians, mga kapatid, sabi ko nga, and I always tell this to the youth, that the world that we live in right now is full of hate. Is full of, sabi natin, divide, mga kapatid. And the world needs love, understanding, and joy. Jesus has always been understanding sa ating mga cases. Jesus has always been understanding sa atin. Kung nagkamali tayo, anong ginagawa natin? We ask forgiveness to the Lord. Every day, we sin. And every day, we come to the presence of God. And every day, Jesus is ready to embrace us and wash us again with His blood. Hallelujah. And just like here, if people need correction, if people that don't understand the word, hallelujah, wants clarification, wants help from us, what should we do? Hallelujah. Let's us embrace them with an open heart, mga kapatid. Hallelujah. And alam natin, mga kapatid, that the Lord is preparing us for a great revival. Hallelujah. That Jesus is preparing us for a great move, mga kapatid. Hallelujah. And ang kailangan natin gawin, mga kapatid, is to what? Is to also prepare ourselves. Is to also equip ourselves. Hallelujah. For that day. When that day happens, mga kapatid. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, guys, sabi ko po, mabilis lang ako, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Meron po bang nais magdagdag at nais po mag-share ng kanilang opinion sa umaga po na ito? Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kung wala na po, mga kapatid, tayo po lahat ay tatayo. Thank you, Jesus. At tayo po ay mananalangin before we get our offering para po sa Sunday School. Praise God. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa iyo pong presensya, Lord Jesus. Thank you for being with us, Lord. Hallelujah. At nawa, Panginoon, ang inyong pong mga salita na patuloy po na inyong binabahagi sa amin, sa inyong mga anak. Hallelujah. May it blossom sa aming mga puso. Hallelujah. Nawa, Panginoon, ang mga salita nito hindi manatiling salita, hindi manatiling tunog. Hallelujah. But rather, Panginoon, mag-materialize amin pong gawin sa araw-araw. Paalala mo, Panginoon, sa amin ng aming duty, aming responsibility bilang Kristiyano. At nawa, Panginoon, sa amin pong mga ginagawa. Patuloy ka na maligod, magala, Panginoon, sa basa sa amin. Patuloy ka namin mabigyan ng papuri, Lord Jesus, sa bawat pagkakataon. Ganun din, we pray, Lord God, hallelujah, for each and every hand na magbibigay po ng offering sa inyong pong gawain. Palain niyo ang kanilang buhay, Panginoon. Ganun din, Lord Jesus, sa kanilang pinagkakitaan. Patuloy ka na kumilos at mag-ingat sa kanilang pong mga buhay. We thank you for all of these things. Samahan mo po kami sa umaga na ito as we worship you and as we praise you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, magandang umaga po sa bansa sa atin. Hallelujah. We will have a short break before we start sa ating pong divine worship service. God bless po sa bansa.